At nga mga oras na yaon, ang babaeng taga Memphis, ang asawa ni Pentepris, ay bumaba sa isang karwahe na may dakilang karangyaan sapagkat nabalitaan niya mula sa kanyang mga bating ang tungkol sa akin. At sinabi niya sa kanyang asawa na ang mga ngalakal ay yumaman sa pamamagitan ng isang kabataang Hebreo. At sinabi nila na tunay na siya ay ninakaw mula sa lupain ng Kanaan. Ngayon, kung gayon, ipagkaloob mo sa kanya ang katarungan at dalhin mo ang kabataan sa iyong bahay. Sa gayon ay pagpapalain kang alahaya ng mga Hebreo, sapagkat nasa kanya ang biyaya mula sa langit. At si Pentepris ay nahikat ang kanyang mga salita at ipinatawag ang mga ngalakal at sinabi sa kanya, ano itong aking naririnig tungkol sa iyo? Na ikaw ay nagnanakaw ng mga tao mula sa lupain ng Kanaan at ipinagbibili sila bilang mga alipin. Ngunit ang mga ngalakal ay nagpatira pa sa kanyang mga paa at nakihusap sa kanya na sinasabi, isinasamo ko sa iyo, aking Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang iyong sinasabi. At sinabi sa kanya ni Pentepris, taga saan? Kung gayon, ang aliping Hebreo. At sinabi niya, ang mga Ismaelita ay nagkatiwala sa kanya, sa akin hanggang sa sila ay magbalik. Ngunit hindi siya naniwala sa kanya. Sa halip ay pinag-utos na siya ay hubaran at hagupitin. At nang siya ay magpumilit sa pahayag na ito, sinabi ni Pentepris, dalhin ninyo rito ang kabataan. At lang ako ay dalhin, ako ay yumukod kay Pepres, sapagkat siya ay pangatlo sa ranggo ng mga pinuno ni Faraon. At inihiwalay niya ako at sinabi sa akin, ikaw ba ay alipin o malaya? At sinabi ko, isang alipin ang tipan ni. At sinabi niya, kanino? At sinabi ko, sa mga Ismaelita. At sinabi niya, paano ka naging alipin nila? At sinabi ko, pinili nila ako mula sa lupain ng Kanaan. At sinabi niya, sa akin tunay na ikaw ay nagsisinungaling. At pagdakay, ipinag-utos niya na ako ay hubaran at hagupitin. Samantala, ang babaeng taga Memphis ay nakatingin sa bintana sa akin habang ako ay hinahagupit, sapagkat ang kanyang bahay ay malapit at siya ay nagpasabi sa kanya na sinasabi, ang iyong paghukom ay hindi makatarungan, sapagkat pinaparusahan mo